is that all possible? Yung scenario na sinasabi ni Kong po na may 50 billion yung pati sa father mo na inutusan niya legislation as speaker. Honestly, to my knowledge, no, it's not possible. Why? Why, sir? Because first of all, the executive has nothing to do with the legislative. And secondly, the allegations are untrue. I did not do any such a thing. Kung nakikita niyo po yung listahan, may mga project dyan sa Davao City nakalista sa Davao City. Alam naman natin sino nakatira doon, ba't ba ako maglalagay ng projects doon? Andito ngayon tayo sa Bukana Bridge. Nakakatapos, it is a 1.3 kilometer bridge. Kasama ito sa buong bypass na ginagawa around the Davao City. At ito'y sinasabi, ang estimate natin, na ang biyahe na dati halos 2 oras ay mababawasan, magiging mga 25 minutes, 20 minutes na lang. Kaya malaking ginhawa. Lalong-lalo na ay ngayon na magpapasko tayo, alam naman natin nangyayari sa traffic. Kaya ito ay magagamit, we will open the bridge on the 15th. December 15 gagawin na. Matatapos yung buong bypass by December 2027. So tuloy tapos na lahat ito all the way. Kaya ito ay nagsimula, na-approve ito noong July ng 2022. Nagsimula ito ng 2023, early 2023. I'm sorry, late 2023 kasi mga approval. At ngayon ay tapos na. Kaya natulungan naman tayo ng ating mga Chinese na contractor dahil ang ganda ng technology nila kaya napakabilis at marunong talaga sila magpatayo ng magandang tulay, magandang infrastructure na mabilis at nasa tamang gastos, nasa tamang presyo. So this is one of the 4 major projects that our legacy projects that we will be finishing in Davao and its environs. So nakatapos na tayo, marami na tayong nabuksan na section dito, and this will be now another major part of this bypass road. So I'm congratulating the DPWH for their good attention to this matter. Yung takbo ng sistema ng politika natin, talaga agawan ng eksena yan no? Ang importante dyan, alam nila. Kasi hindi naman permanente ang mga nakapwesto, no? Pagdating ng tamang panahon, kung naaalala nila kung sino nagsimula ng project, sino talaga ang nagmamahal sa Davao, pagdating ng tamang panahon, pwede naman natin igawa ng monumento yan, ang mga awards, no? Kung sino talaga ang nagsimula. Panapanahon lang yan. Ika ni President Erap ng araw, weather lang yan. Sa pinagdedebatehan naman ngayon dito sa social media, kasi kahapon po, pinangunahan ni President Bongbong Marcos yung pagbubukas nga, by December 15, magbubukas na yung isang tulay dyan po sa Davao City. Pero medyo pumalag po, lalo na yung mga taga Davao, dahil merong pahayag po ang Pangulo at sinabi niya kasi sa kanyang pahayag, this is just one of our 4 legacy projects that will be finishing in Davao. Maraming pumalag kasi alam ng mga taga Davao na kapitbahay lang dun sa tulay kung kailan ba yan nag-umpisa at naipagpatuloy lang ngayon. Any thoughts dito po? Kasi ang mga akusasyon, credit grabbing ang ginawa po nitong Pangulo. Sa mga ating mga kababayan sa Davao, konting pasensya. Alam mo, yung takbo ng sistema ng politika natin, talaga agawan ng eksena yan no? Ang importante dyan, alam nila. Kasi hindi naman permanente ang mga nakapwesto, no? Pagdating ng tamang panahon, kung naaalala nila kung sino nagsimula ng project, sino talaga ang nagmamahal sa Davao, pagdating ng tamang panahon, pwede naman natin igawa ng monumento yan, ang mga awards, no? Kung sino talaga ay nagsimula. Panapanahon lang yan. Ika ni President Erap ng araw, weather lang yan. Opo. Pero nakikita nyo po ba na pag mga ganito pong klase, kasi ang ating mga kababayan ngayon, with the advent of technology, nakatutok na sa lahat ng mga kaganapan ngayon. So, kumbaga, kung mayroong ganitong klase ng opisyal na alam na nang nakararami kung kanino ito galing, tapos i-claim niya, maapektuhan yung kanyang imahe din po, Secretary. Ang Pangulo natin, medyo sira na talaga Sira na yung kanyang imahe. At itong ginagawa niya, palagay ko, kailangan kumuha pa siya ng magkagaling na konsultant sa kanyang image building, no? Kasi yung ginagawa niya, napakaganda sana kung sinabi niya kung sino talaga nagsimula niyan, matutuwa ang mga taga Davao at baka unawain na rin yung mga pagkakamali niya. Di ba? Sa halip na gano'n mukhang inaangkin niya lahat yung pwedeng angkinin. Akala niya sisikat siya, hindi na. Iba na ang takbo ng ang isip ng ating mga mamamayan.
nawala na sa kanya ng tiwala. Opo. No? Ayan. Dagdag wala ng tiwala pa yan. Yun nga po. Ito, Secretary, ito pong proyekto na ito ay funded din ng China, no? Since 2018 pa ito, na nabanggit na ito na sa State of the City Address ni Mayor noon, Sara Duterte, no? So, nagumpisa ito mula pa noon, siguro na timing lang na ang pagtatayo is mga 2 buwan after ng halalan. So, wala naman siguro tayong proyekto na after mong nanalo, magtatayo agad. Magdadaan yan sa feasibility study, sa napakaraming mga pag-aaral pa. So, dito, na-appreciate po ng Pangulo, talagang na-appreciate niya yung bilis ng contractor nito, which is state-owned ng China. Tapos, napabilib siya sa teknolohiya, tsaka sa kabuuan ng proyekto. Pero, ang napansin ng ating mga kababayan, bakit walang ganito sa kanyang panahon? Yung talagang nag-umpisa siya. Ang nakita ng ating mga kababayan, puro yung mga flood control projects, yung mga maliliit lang na mga proyekto. Dito nakita niyo yung kahalagahan na wala tayong nakitang mga inauguration na kaliwat kanan, unlike during sa past administration, dun sa Build ni former President Rodrigo Duterte, nanguna talaga siya sa mga inauguration. Kaliwat kanan yung opening, siguro yung iba, na timing na sa matatapos during sa Marcos administration. Ipinangako kasi niya ito na build more. Secretary, your thoughts on this? Kasi medyo palagay ko mali yung framework nung siya umupo. Ang inintindi niya ay yung paano siya titibay sa kanyang pwesto. Sinusuyo niya ang mga institusyon, ang mga personalidad, ang mga ahensya ng gobyerno na pwedeng makatulong para patibayin ang kanyang pag-stay sa poder. No? Ang nangyari, hindi accomplishment ang naging basihan ng kanyang pagpapatibay ng kanyang pwesto eh. Ang tingin ko, naging basihan ng kanilang pagsasama ay yung happy lahat. Kung gusto niyo magnakaw, bahala kayo. Mga ganyan na nangyari. Tingnan mo naman na nangyari ha. Palagay ko ang legacy na iiwanan ng gobyerno na ito sa kasalukuyan ay yung kalubhaan ng plunder, yung pagnanakaw sa kaban ng bayan. Yan ang talagang matatandaan. No? Contrary to yung sinasabi mo na modelo ng mga nakaraang mga presidente. Alam mo yung mga nakaraang presidente, binabalansin nila yan eh. Meron silang mga talagang flagship projects at kung pinapaligaya man nila yung kanilang bureaucracia, nasa isang tabi yun. Dito, ang na-emphasize ay yung pagpapaduduyo sa mga nasa loob ng gobyerno. Tingnan mo nga, ito, hirap na tayo, tatakasan pa ng benefits yung mga armed forces. Puro ganun eh. O sigurado ko, katakot-takot na ayuda. Pero alam mo, may nakakausap ako mga eksperto sa economy natin. Kinakabahan sila dyan eh. Kasi ang pinaggagalingan na pinamimigay, utang na eh. Baka biglang dumating yung puntos na baka mag-collapse na yung ating ekonomiya sa dami ng utang. Mga ganyang bagay. Opo. Nabanggit niyo po kanina yung patungkol sa pagbalanse. Sa nakalipas na mga administration, no, kay dating Pangulong Duterte, yung issue po dyan sa West Philippine Sea, alam natin na hindi agad-agad maresolba yan. Kaya nga, nung nagkausap sila with Chinese President Xi Jinping, nung kinlaim niya na baka pwede na ganito, ganyan, na pwede makapangisda, tsaka yung claim natin dito sa Pilipinas as per ruling na rin sa doon sa UNCLOS, nabanggit ni President Xi Jinping baka sa generation natin ngayon wala pang baka sa next generation baka may mabuong so kumbaga nagkaroon ng kasundo na parang moratorium, kumbaga payagan pa rin na makapaglaot yung mga mangingisda, wala mo nang galawan. Kaya walang masyado tayong tensyon na naririnig. May mga tensyon pa rin, kumbaga pero sa kabuuan, naging mapayapa. And sinasabi ng mga geopolitical analyst po, Secretary, na tip lang ito or parte lang ito, maliit na parte lang ito sa kabuuang relasyon natin sa bansang China, which is nakita naman natin kung ano yung kakayahan nila na pwede rin nating samantalahin para sa pagpapalago ng ating ekonomiya. Ngayon, dito na-appreciate ng Pangulo yung bilis, yung teknolohiya. As nakikita nyo po, sinisiraan pa nga yung China, lahat na lang, no? Pati yung pag-organize noong November 15 ba yun, nakalagitnaan ng November na
protesta na usually funded ng China at kesa kung ano-ano pa. Pero dito na-appreciate niya, siya mismo, yung tulungan ng Pilipinas sa China para makagawa ng ganitong klase din ng mga infrastruktura. Ano nakikita niyo po rito na kumbaga malinaw na ba dito sa mga naging pahayag sa kasalukuyang administrasyon na medyo may mali yung ating geopolitics dito, yung foreign policy ng ating administrasyon po, Secretary. Kasi masyadong nakatuon lang talaga sa West Philippine Sea, pero mas, sinasabi nga, mas may malaki pang mga magandang sa relasyon natin with China. Alam mo, malalim na issue yung nabanggit mo, no? Yung relasyon natin sa China. Ating tatandaan lang na may sariling agenda ang China. Tayo, hindi natin alam kung anong sagot natin sa agenda ng China. Hindi natin alam yan eh. At palagay ko, buuin natin din ang ating pag-aaral at pag-iisip. Bakit nakakagulo sa West Philippine Sea?